Napanood nyo na ba yung The Avatar movie? Ayan, sa araw na to, aakyatin natin yung napakataas na bundok na yan. Sasakay tayo ng napakataas na cable car. Kaya abangan nyo tong video na ito. Talagang sobrang exciting tong video na to. See you. Kakaalis lang natin ng hotel. So nag-book tayo ng DD. Papunta tayo ng downtown. Dahil nga pupunta tayo sa Tianmen Mountain, doon sa may Avatar. Nag-book tayo ng DD, siguro from my hotel, going to that place about 30 minutes. So, ang DD sobrang mura. Biruin mo, 30 minutes ka rin nagbiyahe. Ang babayaran ko lang yata is mga nasa 68 renminbi. So, ganun kamura yung DD dito sa may China. So, merong free bus dito papunta dun sa may mountain. This is the bus going to the cable car. We're in line B. Pag aakyat kayo dito sa may Tianmen Mountain, the Avatar Mountain, dalawang option nyo. Merong line A tsaka line B. Andito na tayo sa pinaka-entrance ng cable car. So may dalawa kayong option, yung line A tsaka line B. So yung kinuha ko is line B. From downtown, may bus doon, shuttle bus, paakyat dito sa may lugar na to para dito sumakay ng cable car. Dito na tayo sa may entrance. Sasakay tayo dito ng cable car papuntang Tianmen Mountain. So, yung cable car na yan, sobrang patarik siya talaga siya, nakakatakot. Nakakakaba dahil sobrang tarik niyan. Pero syempre, andito na tayo, ilaban na natin yan. Diba, ang ganda oh. Ito, inuulit ko na naman. Dapat talaga pag pupunta ka rito is maganda yung kondisyon ng katawan mo. May maganda kang tulog, magandang kain. Dahil entrance pa lang, paakyat na yan. So galing tayo doon. 是日本的，是不是啊？对，你好。Yeah. So, dapat talaga nasa kondisyon ka. Biruin nyo yan, di ba? Ang ganda. Sobrang relaxing. Alam mo yung nature na nature. Imagine, ang taas niyan. Tapos ayun yung, ewan kung nakikita ba sa camera yung lace, yung pinaka-cable. Paakyat yan hanggang dyan sa taas. Okay, andito na tayo sa pinaka-gate ng entrance ng cable car. Pag nakapasok ka na sa may entrance, merong escalator papuntang mismong cable car. Tapos dyan na mag-start yung kalbaryo ng buhay nyo. Yung takot. Ang takot ay nasa isip lamang. Going up, escalator. Ayan siya, paakyat na. Ay, nakaka-excite. Tinitingnan ko pa lang yung mountain, nalulula na ako. Ano ba tong ginagawa ko sa buhay kong to? Ayun na nga, katatapos lang natin sumakay ng escalator. Natatanaw-tanaw ko na. Hoy, bumaba ka dyan, baka mahulog ka! Diba? Sabing taas niya, no? Diba? Imagine. Yeah. Wow! Ay, sarap huminga. Ito yung pinakamagandang nangyari. Narating mo na ng maayos. Tapos, iikutin na lang natin, explore natin buong paligid. So, bukod tumataas na dito, meron pang tataas dun. Hindi ko alam kung kakayanan ko ba yun. Ang ganda, diba? Uy, andyan ka pala.
Kanina pa ako naghihintay sa'yo. Ang tagal-tagal ko na eh. Ano, sabay na tayo tumalon. Biruin nyo guys, ito is gawa talaga ng Diyos. Hindi siya gawa ng tao. So nagdagdag na lang ng stairs para ma-access yung going up. Pero lahat yan, yung stone, yung adobe ba ang tawag dyan, lahat yan is gawa ng Diyos. Very natural. Kaya sobrang ganda talaga. Sana ma-experience yung lahat pumunta dito. Dahil meron palang ganito sa mundo. Iba yung nakikita mo sa YouTube, iba rin yung nakikita mo sa personal. Pag dito talaga mapapa-amaze ka. Nahahawakan mo, na-experience mo yung ambience, yung hangin, very fresh. Lahat talaga sobrang amazing. Worth it. May dalawa kayong option kung paano ma-access yung pinaka-top floor. You can take the elevator pero magdadagdag kayo ng 30 renminbi. Or otherwise, aakyatin nyo yan ng hagdan. Maghahagdan kayo. Nakakapagod yan pero kaya nyo yun. Ito yung nakakatuwa guys. So, pagdating natin dito, siguro mga tayo dito mga 1 hour na already. Nakakapagod din maglibot-libot, maglakad-lakad, pero worth it. Ngayon, sa kalalakad-lakad ko, dito pala, merong coffee shop. Kaya parang, alam mo yung nabuhayan ka ng loob. Kaya ngayon, nagko-coffee tayo. Ayan yung background natin, oh. Sige, pasukin natin kamay natin. Psh, psh, psh. Ano yung pasok? Imagine, yan, purong-purong bato. So, ano siya, napaka-safe niya. Walang nagla-landslide ng mga bato. Biruin nyo, yung taas na yan, sobrang taas. At merong falls. Merong falls dyan. Sige, zoom in natin para makita nyo yung falls. Hindi kasi gano'ng makita rito eh. Ayan no. Saan ba yun? Ayan, falls yan. So, i-zoom in natin ha. Ayan yung sinasabi kong waterfalls. Diba? Napaka-amazing. Okay, bibigyan ko kayo ng quick guideline kung paano ba pumunta sa lugar na ito. Depende kung nasang lugar ka. Pag halimbawa nasa Pilipinas ka, so Pilipinas, from Philippines going to, I think, Guangzhou or Shenzhen. Tapos, let's say ang flight, normally ang mga flight laging may stopover siya eh. Laging merong layover. Okay, from Philippines going to Guangzhou, Guangzhou to Zhangjiajie. Or pag galing ka naman sa Hong Kong, from Hong Kong to Shanghai, Shanghai to Zhangjiajie. So, ang presyo ng ticket depende sa season yan. Pero, ihanda mo na yung 2,000 mo round trip or 2,500. Yung hotel, hindi ka mapapamahal sa hotel. Grabe. Ang mura ng hotel dito, yung hotel ko is, ang every night niya lang is 120 pero sulit-sulit. Sobrang ganda ng hotel. Gustong-gusto ko yung hotel na tinuluyan ko. Siguro next time kung halimbawang pupunta uli ako dito, dun ako babalik sa hotel. Imagine 120 Hong Kong dollars. Sobrang mura. So yung 4 na araw mong pag-stay dito, magkano lang yun? Nasa 440. Sabihin mo ng 500 Hong Kong dollars. Sobrang mura. Tapos yung mga pagkain, guys, andito tayo sa China. Ang mura ng mga pagkain. It's your choice kung gusto mong kumain sa may mga high-ends na restaurant. Siyempre, medyo mahal yan. Pero, ang dami namang pwedeng kainan dyan na sobrang mura lang din. Tapos, transportation. Imagine, Didi, 30 minutes kang nakasakay sa car. Magkano lang yung babayaran mo? 60, 65, 50. Ang mura. So, doon ka lang maghanda talaga sa round trip ticket mo. At kung meron ka pang layover, let's say ang flight mo is Pilipinas to Guangzhou, tapos yung flight mo medyo late pa, pwedeng mag-stay ka sa airport or lumabas ka ng immigration. Pero mostly sa mga taga Hong Kong na katulad ko, pag galing kayo ng Hong Kong,
airport papuntang ano yan, Shanghai. Shanghai ang layover. So pwede kayong mag-stay doon ng one night, mag-check-in kayo ng hotel. Kasi ang flight, katulad ko ang flight ko, Hong Kong to Shanghai, Shanghai to Zhangjiajie. So ang flight ko nung Hong Kong is gabi. Dumating ako sa Shanghai ng gabi na. Ang flight ko papapuntang Zhangjiajie is hapon, 5 o'clock. So ang ginawa ko, lumabas muna ako ng immigration at nag-check-in ako ng hotel malapit lang sa may Pudong Airport. So nung mga bandang 12 PM na, bumalik na uli ako ng Pudong Airport. Ganun siya kasimple lang. Feeling ko naka-recharge na ako dahil sa ininom kong kape. So itatry natin kung kakayanin ba nating umakyat sa napakatarik na hagdan na yan. Ewan ko ba kung ilang step yan. Yan, sisimulan na nating umakyat papuntang taas. So introduction pa lang, ayan na. So dalawa yung option nyo, meron sa kabilang side, meron sa kabilang side. So dito na tayo. Dito pa lang hinihingal na eh. So pag akyat mo dito sa unang floor na to, merong very traditional Chinese. Parang hindi ko alam kung anong ibig sabihin yan. So tatanungin natin. Grabe hiningal ako kasi panay ang lundag ko kanina. So pag akyat mo dito sa first floor, merong wishing yan, hindi ko alam kung tawag yan. Wishing you luck. So bibili ka niyan sa may counter doon, hindi ko alam kung magkano. Tapos mag-wish ka kung ano yung gusto mong mangyari sa buhay mo. So susubukan natin kasi malay mo magkatotoo. Parang mapapasabi ka na malayo pa ang umaga. Feeling ko habang tumataas, lalong tumatarik. So yung size ng sapatos mo is tamang magkasya sa lapad ng hagdan. Pero pag umakyat ka ng umakyat, is mas lalong kumukitid, kaya mas lalong tumatarik. Katulad niyan dyan. Ayan na siya, so hindi na magkasya yung isang sapatos mo, meron ng naka-hangover dyan. Tama ba hangover? Hangover. Naka-overhang. Kaya lalong kumikitid ng kumikitid yung paakyat. Ayan o. Lalo siyang tumatarik ng tumatarik. Siguro ilaban natin hanggang dyan. Ano ba tong ginagawa ko? Natuloy yung oy. Ang sabi nila, pag nakarating ka daw dyan sa may pinaka-tok-tok dyan, magkakaroon ka ng love life. Sabi ko kahit wag na lang. Sanay naman ako mag-isa. So dahan-dahan. Ayan na, malapit na ako sa Lagi mong isipin kung kaya ng iba, syempre kaya mo rin, di ba? Wala pa ako sa kalahatian. Kasi andyan pa lang yung baba, oh. Pero yung taas, ayun pa lang siya, oh. Di ba ang taas pa? My God. Kakayanin ko ba to? Alam mo, sa buhay, hindi kailangan lagi nagmamadali. Dahan-dahan, makakarating ka rin dyan sa paroponan. Konti na lang, mararating na natin yung pinaka-finish line. Ting lakad pa, andun na tayo sa dulo. Konti na lang, malapit na tayo sa finish line. Talagang inilaban ko yung sobrang tarik ng hagdan na yan. Ginapang ko, iginapang kita hanggang taas. Para makamit mo yung mga pangarap mo. Ayun na siya, oh, tignan mo ha. So, taran! Di ba, konti na lang. Nag-rest muna tayo ng konti para magkaroon tayo ng additional energy. Biruin mo naman yan talaga. Ayan yung bangin. Yes, finally, andito na tayo sa pinaka-top of the world. Success! Kaya naman, gapang-gapang din pag may time.
Ito yung sitwasyon dito sa may taas. Ang daming tao. Lahat yung mga nag-effort, mga naghagdan at nag-elevator. Kahit naman na nag-elevator ka, talaga mag-effort ka kasi yung pag-akyat mo pa lang dito is hindi na basta-basta yung halimbawa hindi ka na magano umaakyat sa mga matataas na lugar. Alam mo yung effort, yung feelings na nakakatakot. Pero ako, talagang nilaban ko, inakyat ko yung stairs. Sobrang worth it. Yan. Tignan natin yung sitwasyon dito banda. Ayan, dyan yung hagdan. Ayan yung sitwasyon. Paglabas mo ng hagdan, mag-step ka lang ng konti, tapos ayan yung makikita mo dito.